muling magandang gabi muli sa inyong lahat. Ako po sila kay Rolly Gonzalo mula dito sa makasaysayang Bulwagang Plaridel ng National Press Club at katuwang muli ang National Broadcasting Network. Inihatid namin sa inyo ang ating lingguhang Meet the Press. Ngayong gabi ay magkakaroon tayo ng naiibang edisyon kasi magkakaroon tayo ng malamang usapin tungkol po sa ipinaiiral na total gun ban para po sa nalalapit na eleksyon at ilang mga mahalagang mga impormasyon na may kinalaman sa isang tanyag na gun club ng bansa, ang Philippine Practical Shooting Association. At sa gabi ito ay malalaman din natin mula sa talakayang ito ang mga magagandang benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PPSA maging ang bagong ruling na ipinatutupad sa nasabing gun amnesty program na ito. At ngayong gabi, papalad po tayo because we have with us ang dalawang tanyag na world-class practical shooting champions. Ang tinutukoy natin, unang-una, si Ginoong Rico Papa. Rico, magandang gabi and we'd like to welcome you sa Meet the Press ng National Press Club. Yes. Magandang gabi rin po sa mga nanonood. Mukhang mawawalan tayo ng trabaho dito kay Rico. Thank you, Rico. And of course, hindi na po pakilala sa atin lahat ang kilalang-kilala na si Jethro Dionisio. Jethro, magandang gabi and we'd like to welcome you dito sa Meet the Press ng National Press. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Thank you, gentlemen. At of course, sa gabing ito, makakasama natin sa panel ang mga batang-batang mga opisyalis ng National Press Club. Pinangunahan ng ating presidente, who is a shooter himself. Tama? At mahusay na shooter din ang ating presidente, si Ginoong Benny Antiporda. Magandang gabi at masigabong putukan ng magiging talakayan natin ngayong gabing ito. Shooter din po. Ito si Marlon Purificacion, sa mga director natin. Direk, magandang gabi. Isang mapagpalayang gabi po. At si Direk William Deposipil, magandang gabi, Direk William. Magandang gabi po. Si Direk William, may kasama po ng iyong likod na hindi kaanong nakakaintindi ng barel. At anyway, kami rin ay mag-aaral ngayong gabi sa ating pong talakayan. So asahan po ninyo na ngayong gabi ay punong-puno po tayo ng ating ng kaalaman at magbabalik po ang inyong Meet the Press. Bilang panimula mga kababayan sa ating mga nanonood sa Meet the Press, alam po niyo, off-air, napag-alaman po namin na ito pa ng sinalihan itong dalawang mga guests natin ngayong gabi ay may tuturing na Olympics sa shooting. Kumbaga, kung ang kanilang mga events sana ay kasama sa Olympics, edi matagal na tayo, meron tayong mga tinatawag na mga Olympic champions. Napaka-elusive pa rin po ang gold, if you recall, sa Olympics para sa Pilipinas. Simulan natin ang pagyayabang. Si Ginoong Jethro Dionisio. Jethro, pakikwento mo sandali ang mga napanalunan mo na at kung ano-ano na mga karangalan na naiiurno para sa Pilipinas. Bali, noong 1990, yun po ang pinakauna kong World Championship na napanalunan. Ang tawag ko dito, World Speed Shooting Championship. And you were old? I was 17 years old. Wow! Kilala po itong competition na to sa pangalan na Steel Challenge. 3 taon ko po siyang napanalunan. So, 3 years po akong world champion sa World Speed Shooting Championship. Parang na-depensa mo ng 2 beses, parang gano'n? Opo. Okay. Tapos po nito, meron nung tinatawag na World Shoot-Off Championship naman. Ang pagkakaiba nito, 2 kayong shooter na meron kayong parehong set ng target, tapos pabilisan. Hanggang sa matira ang isa, no, out of mga 300 na competitor. Wow. So, nanalo rin po ako dito ng 3 taon, 92, 93, at saka 94. Kaya yun po yun, 6 po, bali na world title po ang aking pong napanalunan. Tapos ang pinakabago po, ito nga hong nakaraan na Australasia na ginawa po sa atin. Tayo po ang nag-host nito ng first 3-gun championship. Ang pangalan po niya, Australia.
at pinagpala din po tayo dito na ako po ang overall champion sa standard category. Alright. Si Rico naman, Rico, konting yabang naman. Nagsimula po tayo ng shooting, medyo matagal-tagal na rin, 1990. Mhm. So up to now, I'm shooting for 19 years already. Wow. Ang una natin na nakuhang malaking laban is yun ng World Shoot sa Cebu. Nag-second tayo dito, overall, sa Modified Division, 1999, World Shoot Cebu. And then, lately, itong napalunan natin sa Australasia, tayo yung nag-champion sa Modified Division, handgun event, sa Shotgun Division, Open Division, no? And nakuha natin yung free gun na tournament, Open Division din. At sa ang pinakahuli, yung pang-apat, ay yung team champion, Philippines ang nanalo. Tayong nanalo sa mahigit 20 na countries. Australasia, Asia, and ibang countries like US and Czechoslovakia. Well, we hope na mas marami pa kayong mapapanalunan ng mga karangalan para sa ating bansa. Bago magtanong itong ating mga kasama sa panel, kayo ba ay, kumbaga, yung bang pagkahilig nyo sa baril, ano yan, nasa pamilya ba yan? Jethro muna. Ako po, nasa pamilya. Yung daddy ko po ang dating sumasali sa practical shooting. Hobby po niya. Okay. Hanggang sa naipasa na po sa akin. Pero hindi ka naman nagsundalo, hindi naman. Hindi naman po. Meron kang pamilya, meron kang kasama sa pamilya na sundalo o pulis? Wala rin. Wala rin. Ba, nakapagtataka, no? Rico, ikaw naman. Ganon din po yung sa akin. Yung father ko rin po ang mahilig din mag-shooting. And then naipasa rin sa atin. So, nagtuloy-tuloy. So, parang hobby lang ito, gano'n ba yun? Actually po, hobby tsaka trabaho na rin. Hobby, trabaho, Kasi si Jeff, meron siyang pinagkakakitaan. Yun range. po, naging, job. kumbaga, yung naging negosyo ko po, naging nasa related sa mga baril. Alright. Ang isa pang shooter, ang ating presidente. Siguro matanong natin para President. ma-explain nyo muna sa tao, especially yung tungkol sa ano ang difference between the open, modified, standard, and all of the categories doon sa competition na pinasok natin para naman may idea yung ating mga viewers. Okay. Bali, ang mga category po, may standard, meron modified, meron open division, tapos meron ng production. Sa standard division, ito po yung naka-iron sight lang na baril. Ang caliber kailangan 45 or pababa, 40 caliber. Ang karamihan ginagamit po dito yung 40 caliber. Tapos meron nung kahon na dapat pumasok ang baril. Na kahit kung anong gawin nyo doon sa baril, pero kailangan pumasok siya doon sa box na yon. Yung Para standard ma-consider size siya niya, no? May standard size. Opo. Yes. Ang open division po naman, kumbaga sa kotse, ito yung Formula 1. Kahit na ano nang ilagay mo doon, para makatulong sa pagputok, para gumana ng sipa, yung mga electronics na mga sight, na mga red dot, doon po nakakabit. Tapos siguro sa Walang modified, saka production, si Rico po ang mag-explain. Sa modified naman po, para ho itong pinaliit na open, pwede kayong gumamit ng electronic sights, dots, pero kailangan pumasok din siya dun sa box na pareho ng pinapasukan nung sa standard, gaya ng sabi ni Jet. So sa production naman, ito yung usually na